So yan, magandang hapon po sa lahat, no? Magandang hapon mga ka-Daddy Ix, no? Nandito tayo ngayon, tapos na tayo mag-prepare. Mag-ayos ng mga gamit, ng mga gagamitin natin na ilalabas natin, na ayos na ni Daddy Ix, no? Kanina, pagkatapos namin kumain, tsaka tayo nagkilos, no? Nagmuni-muni muna tayo, pero pagkatapos kumain at pagkatapos magmuni, trabaho na ulit. So na-prepare ko na lahat. So bubuhatin ko na lang yung palabas. Ayun na yung pinaka-workout natin, no? Yung magbuhat araw-araw. Sa una talaga nakakalito at tawag doon, nakakataranta, nakakapagod, halos lahat, nandun lahat. Pero pag nagtiyaga ka at nagtiwala ka, tsaka masaya ka sa ginagawa mo, lahat ng yun, yung pagod, yung kilos mo, yung taranta mo, yung lahat ng hassle mo, mawala yung pag masaya ka sa ginagawa mo. Then pag araw-araw mo rin ginagawa yung baliwala na sa'yo, masasanay na yung katawan mo, masasanay na yung isip mo, yung routine mo, basic na lang sa'yo. So mas lalo kang sasaya kasi binibasic mo lang yung ginagawa mo, tapos masaya ka pa. Ito yung kagandahan sa kagustuhan mo sa pag masaya ka, no? Binibasic mo na lang pag pag napagdaanan mo na yung hirap at saka yung pagod. Kasama na yan sa trabaho, kasama na yan sa pagnenegosyo, para kumita tayo yung pagod, no? Kaya wala tayong dapat ireklamo kasi lahat ng pinagkikitaan natin, lahat ng ginagawa natin trabaho para magkapera is lahat yan nakakapagod, nakaka-stress, nakaka-drain, pero lahat yan kasama yan kasi hindi tayo kikita pag wala yan. Napakalabo na sa ngayon at iilan na lang yung napakaswerte yung nagtatrabaho ng walang stress, no? Yung walang pagod, napakaswerte nila, napaka-blessing nila. Pero bago naman sila dumating doon, syempre dumaan din sila dito sa pinagdadaanan natin. Napaka-imposible naman na hindi rin sila dumaan. Nakikita lang natin na okay na sila at ayun na, chill na lang, pero hindi natin alam yung background, no? Kaya mahirap din mang-judge minsan, no? Kaya minsan alamin natin kung paano sila lumago, paano rin sila napunta sa ganung posisyon, no? Pero ako kasi pag ganyan, kasi understood na sa akin na yung pinagdaanan nila bago sila mag-chill or mag-relax sa upuan, no? Sa trabaho, sa negosyo, is napakahirap ng pinagdaanan nila. Lahat, wala namang ibibigay si Lord na madali, lahat yung paghihirapan mo muna bago mo makamit yung tagumpay, no? Ganun din sa pananampalataya. Hindi ka basta-basta babait, hindi ka basta-basta lalago sa pananampalataya kung hindi mo pagdadaanan lahat ng pagsubok na ibibigay ni Lord, no? Lahat yan, bibigyan tayo ni Lord ng pagsubok kasi doon na tayo makikita kung hanggang saan tayo, kung hanggang saan tayo magtitiwala sa Kanya, kung hanggang saan tayo susunod sa Kanya. Doon niya makikita talaga. Pero kahit anong gawin natin na pag-iisip o yung gagawin pala natin, alam niya na yan. Ang ginagawa niya lang is tinatry niya tayo kung susuko tayo or kung sa Kanya ba talaga tayo, no? Kaya tayo, magtiwala lang tayo sa Kanya, then sumunod lang tayo, bigay natin 100% na katotohanan na pagsunod at pagtitiwala sa Kanya, no? Yun, pag nagawa natin, sobrang blessed natin, i-bless na tayo. Kaya ako, dumadaan man ako sa pagsubok, sa balik-balik na kamalian, pero ang kagandahan doon is humihingi pa rin ako ng tawad, and alam ko na yung tama at mali, no? So hindi na natin pinapriority yung kamalian, so humihingi agad tayo ng tawad, then nandun na yung takot natin kay Lord. Kaya ayun, yung pagsunod tsaka pagtitiwala, hindi na maalis sa akin yan, hindi na maalis sa isang mananampalataya yan, lalo na sa nakakilala kay Lord, no? Hindi na mawala yung pagsunod at pagtitiwala. Siguro ano na lang yan, pagsubok na lang yung pinagdadaanan, tinatry, lahat yung pagdadaanan natin, no? Sabi ko nga, walang ibibigay si Lord na pagsubok na madali, lahat yan mahirap. Kung may madali man, asahan mo sa uli, nandun yung paghihirap. Ganun lang yun, kaya mas maganda, maghirap muna tayo para sa susunod, puro sarap na lang, no? Puro kaligayahan na lang, no? Mahirap minsan yung kaligayahan, sarap, tapos sa huli ka babawian. Para ipaaral sa'yo, ipaalala sa'yo na may Diyos, may Panginoon, no? So ayun, nakapag-prepare na tayo, lalabas na natin, almost 2:30 na yata. Alas 3 tayo magbubukas kasi nga pangit magbukas ng maaga kasi walang customer talaga. Habol nila is karinderya, tsaka yung iba nakakain na, no? Kaya alas 3 tayo, tsaka mainit din, kaya nasubukan na natin yung, kaya hapon na tayo magbubukasan. Lahat yan, prepare ko na, lalabas ko na lang. Yung styrofoam, lalabas ko na lang. Pagkaligo namin ulit, doon na kami magsasabay ni Airpat para sa bubuhatin. Then diretso pwesto na. Ito, tingnan natin. Sing na pala yung asawa ko, nakikinig na pala sa akin. So ayan, gawa ko ng noodles, nag-fried noodles kasi naubos na yung malakas kasi fried noodles, kaya nagawa ulit ako. Ayan si Papa, ml na lang. Yan yung rice cooker namin, may sinaing na dyan na 2 kilo, isasangag na lang yan. Pag naubos, saing ulit, no? Maganda yan pag naubos, tsaka ito, ibig sabihin maganda ang kitaan. So ito yung mini rep ko, yun, no? Wala kasing ano dun, yung mahirap maglagay ng rep doon, maliit na peso lang, tsaka
delikado pag naglagay ng rep. Kaya ang ginagawa namin is styrofoam, then puno-puno ng yelo yung ilalim para kahit paano mag-press pa rin siya, lumamig pa rin, no? So ayan ang ginagamit ko ngayon. Ayan yung bubuhatin ko palabas, pauwi, ganun, paulit-ulit yan. Ayan yung pampalaki ng muscle ko, ayan yung pang workout ko. Nasarado na natin. Siyempre everyday nilalaban natin to, inubsan natin to. So ayan si Shadow. Hey Shadow, puyat to. So ayan, dito na lang, no? Lalabas na natin to kasi anong oras na rin, no? Sa mga nagbi-business, tiyaga lang and tiwala lang kay Lord, and sunod lang tayo. Next nun, pagpapalain tayo ng may kapal, no? Ingat sa lahat, and God bless, always pray and keep safe sa lahat. Daddy X, maraming. So yan, magandang gabi mga Daddy X, no? Ayan, ngayon lang tayo nakapag-rest kasi kanina sunod-sunod ulit yung customer natin, no? Kaya papasalamat tayo kay Lord dahil di tayo pinababayaan ni Lord sa gantong negosyo, sa ginusto natin. At least kahit pa paano, may tumatangkilik namin, nagiging suki na tayo at bumabalik-balik, no? Ayun lang, isa lang ang bumalik sa napakarami mong customer sa araw-araw. Isa lang ang bumalik. Masaya na tayo, masaya na ako kasi kahit pa paano, ibig sabihin nun, may nasarapan, may nagkagusto sa kinain mo, sa niluto mo, sa ginawa mo na pagsaserve. May nasarapan, may nagkagusto sa pinakita mo, sa pinaranas mo sa kanya, kaya bumalik, no? Ayun lang, ganun lang mangyari araw-araw. Isang malaking karangalan, isang malaking kasiyahan, no? Kahit sabihin mong konti lang kumakain pero at least may bumabalik na customer na kumain sa'yo. Ayun lang, napakasaya na ng isang negosyante, na isang tagaluto at isang tendero, no, yung may bumalik talaga sa iyo. Dahil yung bumalik na yun, yung isang yun, pwede maging marami yun. Paano magiging marami? Siyempre, kikwento niya sa mga mag-anak niya, sa anak niya, sa pamilya niya na masarap yung kainan doon. Minsan kain tayo doon. So yung inayan mo na kay mag-anak at anak mo, mga kapamilya mo, mag-aayarin yun, mga kaibigan. So ganun lang, tuktong lang, pasa-pasa lang. Parang ganun lang din kay Lord. Pasa-pasa lang din, sa dami-dami mong sineran, sa dami-dami mong inakay, isa lang yung nagpunta sa'yo, nakinig. Okay na yun, masaya na tayo doon na may isang nakinig. Kasi isang yun, ganun din yung kwento ko. Magiging marami rin yan, aayain yung anak niya, aayain yung pamilya niya, yung kapatid niya, yung magulang niya, yung pamilya niya, kapamilya niya, kamag-anak, kaibigan. So yung mga inayan niya yun, mag-aaya rin ng iba. Kaya yun, doon lalawak yung pananampalataya ng iba, no? So dadami yung magiging maka-Diyos. Kaya ganun lang, may bumalik na isa, okay na yun. Sa libo-libo o milyon-milyon may bumalik na isa, okay na yun. So yung isang yun, dadami yun. So ayan, good evening sa lahat, and ingat po kayo sa mga papunta, pauwi na kanilang bahay, sa mga bumabiyahe na gumagamit ng mga gasolina o diesel pa man yan. Ayun lang, tiis lang tayo, pray lang tayo kasi tanging prayer lang ang makakalutas ng problema natin at wala nang iba. So ayan, patuloy lang tayo mag-pray, no? Kasi wala naman talagang ibang makakagawa ng pagtigil ng gera, pagbati-bati ng isang bansa at ang leader, kundi si Lord yan talaga. Si Lord yan talaga yung mag-aayos ng lahat. So sa gawin natin kung ano-ano at magreklamo, ang gawin natin is mag-pray na lang tayo. Mag-pray tayong lahat na magkaayos na bawat leader at ipuin ni Lord yung mga puso nila na para magkaayos na sila, magkaroon ng kapayapaan para matigil na yung gera, no? Para matapos na rin yung ano. Ayan, sa lahat, ingat po tayo sa mga papunta pa uwi na kanilang bahay. Ingat po tayo, always pray, keep safe, and God bless. Dito lang tapos dito natin, no? Magpunta na tayo, bukas ulit na rin natin sa tayo. God bless.